Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Maya-mayang konti, pag-usapan natin itong issue ni PRRD patungkol sa mga magnanakaw at gustong palusutan ng budget. Ito muna pag-usapan natin. Napakaganda nito. Pula at kakamping. Nagsama na para i-impeach si BP Sara. Ganyan na po. Kinain na po nila yung kanilang suka. laban kay BP Sara. Pero tingnan ninyo, nag-rally sila. Tingnan nyo kung gaano sila kadami, ha? Okay. Tiwala ang ilang kongresista na hindi pa patay ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon-tipon naman ang ilang grupo na suportado ang hakbang na pagpapa-impeach. Nakatutok si Jonathan Andal. Impeach Sara! Impeach Sara! Hoy, ang dami, dikit-dikit, maghiwa-hiwalay kayo. Baka masaktan kayo. Grabe, Ay, libo-libo, milyon-milyon ang nag-a-attend. Dami. Buti pa ito no? Kinover ng GMA. Ito, pantapat nila sa INC rally. Hindi nyo kinover ang INC rally. Nagtipon sa EDSA People Power Monument ang mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Grupo ito ng mga vlogger na magkalaban noon sa eleksyon. Ay, grupo ng mga vloggers magkalaban sa eleksyon noon. Kakamping at pula. Ang mga tinaguri ang kakamping at pro-BBM. Ay, kakamping at pro-BBM. Na pinagsama-sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong... Coach Oli, anong masasabi mo? Kinain nila yung suka nila. Yung pula at kakamping, yung BBM, pro-BBM na magkalaban dati, ngayon nagsanib puwersa. Ganyan po kalakas ang Ako'y talagang alisin nga muna natin itong pagbumuka na ito. Hindi naman siya kasali dyan. Hindi naman siya kasali sa diskusyon ko. Ano masasabi mo ron? Di pagtawanan natin. Simple lang. Pero tingnan mo ang hustisya, I mean, di ko alam kung matatawag ko to hustisya. Pero tingnan mo ang pag-ikot ng mundo. Dati, pinatalsik nila ang tatay ni Marcos. Netong mga dilaw, di ba? Tapos, yung dilaw, ginawang kakamping. Bakit? Kasi yung pink, ayaw na nilang, diba, napansin mo yung pink, sila din yun Ayaw nilang madikit na dyan sa dilaw kasi inodoro talaga dyan. Wala nang may gusto dyan, kakaunti na lang siguro. Tanggapin natin ang katotohanan, yun na po yun. Dahil they had their chance. Ito problema natin, If you have a chance na i-redeem nyo ang inyong sarili, seryosohin nyo, grab it. Ayan po ang naging problema ni Marcos ngayon. Pinabalik na siya ng taong bayan, nabudol niya ang taong bayan ngayon, instead na nag-focus siya all his efforts para gawing tama ang bansang Pilipinas, nagkakalat siya. And I don't think meron pang Marcos ulit na uupong presidente. Wala na po. Believe na ako sa kabobohan ng Pilipino pag may umupo pang Marcos na presidenteng muli. Sagad na kayo sa buto. Alis na tayo dito sa Pilipinas, mga kayo. But anyway, ganito nangyari sa Ang tagal nila Nakaupo di ba? Walang nangyari dyan sa Dilaw.
Kaya nagsawa ang tao dyan. Iniwan nila yan eh. Kaya nagpink yung mga yan. Sila. Oh. So magkalaban. Ngayon nagsama. Tingnan nyo. Oh. E di ngayon, sumisip-sip itong kakampi sa mga pro-BBM. Bakit? Para makasama. Dahil sobrang lakas ng Duterte. Ito namang mga pro-BBM, kinain din yung suka nila. Bakit? Hindi nila kaya ang Duterte. Lakas talaga. So kailangan nilang magsama. Yan ang katotohanan dyan. So ano pang masasabi mo, Coach Oli? Di pagtawanan. And higit sa lahat, obserbahan nyo ito. Ha? Nagsama na sila, nilalangaw pa sila. Mag-spray kayo dyan ng Baygon. Baka magkasakit kayo. Daming langaw, oh. Sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Hindi ito para kay Marcos, hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Yun yung pagkakaisa. Oh, iisandaan kayo. Ay, ilagay nyo dyan sa comment section. Yan pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Iisandaan. Yan siguro. Hindi naman natin na. Yan na nga lang ang programa ni Marcos nung kampanya. Sumablay pa. Hindi natin nalaman. Yung pala ibig sabihin nun. Pagkakaisa, iisandaan. Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List Representative Yan na ba yung sinasabi ninyo Magdalo? Hoy! Yung sinasabi nila Magdalo, Trillanes o Maglangaw. Ito pa si Castro. Oy, baka may maabuso kang bata dyan. Baka lang naman, hindi tayo nagbibintang. Kasi sabi ng korte, convicted ka raw eh. Pag ganun pa. Jesus, nakabili ka na ng suka. Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napapanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2025. Sang-ayon din ang Chairman at Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng bise. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Hindi nawawalan ng interes. Bakit di nyo pirmahan? Natatakot kayo, di ba? Kasi tatakbo na naman kayo. Lalo ka na, Chua. Ang balita ko, nangungulelat ka dyan sa Maynila. Hindi, nagtatanong lang. Totoo ba, kumakain ka rin ng langaw dyan sa Maynila? Hindi pala langaw, alikabok. Ang layo. Tatalo. Langaw to. Lalo na, pag pumirma ka pa sa impeachment, lalo ka sa kangkungan. Good luck! You had your chance! Ang dami ngayong kakain ng suka. Diyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, ang ganda ng noon nito si Castro. Coach Oli, kala mo naman kung makakapagsalita ka. Same. Uy, same! Hindi naman. Ganyan ba? Active na active to si Castro. Bigla kang sumikat ngayong panahon ni Romualdez. Nakabili ka na ng relo? Bili ka muna ng suka, ha? hindi pa patay ang impeachment sa Kamara. Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Teka muna. May naantay pa kayong pang-4? Yung 3 nga nyo, wala nang mangyari. Alam mo, Castro, sabi niya, pang-4 at galing mismo sa mayorya. Para sigurado ka gumawa ka na ng pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Ha? Kumbaga sa kanin, mag-unli rice. Unli complain na kayo para sigurado. Ha? Yang pangarap mo na hindi manalo si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 dahil maghihimas ka ng rehas, siguraduhin mo na rin. Damihan mo na. Damihan mo yun kasi ganyan. Hirap. Damihan nyo na yung complain. Huwag lang 4. Unli complain na. Sa mayorya, ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa bise galing sa minority bloc.
Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang Pangulo. Hindi na kailangan magkomentaryo ni BP Sara. Walang nangyayari, di ba? Nagmumukha lang silang tanga eh. Next topic na po tayo. Wag na natin pag-uintindihin yan si ano. Dito na lang tayo sa susunod. Ito, nagalit na si PRRD. Ito, pinag-uusapan nila. No? At tingnan po natin itong mabuti dahil ito ay seryosong bagay. Ito ay kung bagate sinasabi natin, lahat naman ng mga politiko nagnakaw eh. 'Di ba? May paniwala tayo sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa nagnanakaw sila eh. Ang pinagkaiba lang sa Pilipinas swapang, sa ibang bansa pag nagnakaw may nagagawa. At kung magnakaw kaunti lang. Pero pare-parehas din 'yan. So sanay tayo, 'yan ang kasabihan ng mga Pilipino na talaga namang nagnanakaw ang mga politiko. Yan, di umano. Pero ito ngayon, kaiba 'to. Talagang bultuhan. Pakyaw ang nakaw. Blanco. Blanco po yung pinasang budget. Maraming blanco-blanco doon. So kung makakalusot yun, palulusutin nila. Nang sa ganon, habang dumadami, habang lumalakad dyan, pwede silang mag-insert na mag-insert. Diyan nagalit ngayon si PRRD. At hindi na po natin sisimulan sa pinakauna dahil mahaba po ito. Tingnan na lang po natin yung mga importanteng sinabi ni PRRD. Batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Yun. Ang ginamit na word po ni PRRD is terribly wrong. Meron pong terribly wrong na nangyari dyan. At kung may mga blanco dyan, that is not valid. Ibig sabihin, yung pinasa ng grupo o dyan sa BICAM, neto sila, tamba, alam naman natin, galing yan sa Congress, invalid po yan. Yan po, kaya lang, ito nakakasakit ng sama ng loob dyan. Nagpasa sila ng blanco. Tapos, may mga pumirma dyan. Dapat makasuhan, para sa akin, makasuhan din yung mga pumirma dyan. At ito ay dinalagay pa sa presidente. At ito ay inaral din. Sabi, binusisi ito. Hindi nga agad pinirmahan. And yet, pinirmahan din ng presidente. Anong klase ba naman? Hindi ko maintindihan kung kayo ba talaga ay pirma ng pirma? Kung sino mang kongresista ang pumirma dyan, ng mga blanco yan, o ang presidente, pero ito ay talagang may pagkakamali. Sinasadya, pinapalusot, o nagkataon lang nagkamali, kailangan mayroong kasuhan dito. Kasi po, ang issue dito ay hindi lang libo. Millions, billions of pesos ang mawawala sa atin. Napakalaki po nito. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out. Yun ang masakit doon. Blanco, pwedeng lagyan niya, sabi niya, pwedeng yan i-fill up before and after. So habang tumatakbo tayo, fill upan nila ng fill upan yan. Delikado yun. Una pa lang dapat specified na. Diba? As prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man?
It's Alam mo, ngayon lang nangyari yan? Nagpapasa ng budget, blanco-blanco? Hindi pwede. Grabe talagang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ginagawa ba yan sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas? people's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. No, specific, ika nga. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano bang pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. O ito para sa eskwelahan, ito para sa hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there vacant. Itong pera ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Yun. At pinirmahan. Diba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay BP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo ine-explain. Explain nyo yan. Bakit umabot sa ganyan? Nagkapirmahan pa. Nagsang-ayon kayo dyan. Pumasa yan sa budget ninyo. Diba? Meron talagang nilulusot dito. Sinusubukan nilang palusutin. Ito, naalala ko to. Nung huli naming nakausap, unang-una pala naming na-meet, o pangalawang beses namin na-meet si PRRD, nagka-meeting po kami dyan sa Hayat. At ang pinag-usapan namin, itong lintik na PI na ito. Sinusubukan din nilang palusutin. Ito style nila eh. Kung lulusot, lulusot. Pag hindi ka nag-ingay, lusot yung PI. Naalala nyo yung PI na yan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila at gustong palitan ng batas? Nilulusot yan sa Congress. Galit na galit si PRRD, huwag ninyong pakialaman ng konstitusyon. Kaya nga isinigaw natin yan. Galit ang Duterte dyan. Lalong-lalo na si PRRD. Gawin nyo na lahat. Parang yan ng parang yan ng Ten Commandments, yung Constitution yan ng Biblia, parang yan tayo eh. Huwag nyo pakialaman yan. Minamadali, nagpapapirma, di ba? Same thing dito. Sa budget na to, kung lulusot, palulusutin nila. Buti na lang nag-iingay ito, sila PRRD at kung sino-sino pa at sila Attorney Vic, di ba? Paano kung hindi? Isipin natin. Paano kung walang Duterte? Dilusot na ito. Buti na lang, mayroong mga katulad ni PRRD, nila Attorney Vic, at saka yung, nakalimutan ko yung pangalan, na nagsasalita at may tapang. Paano kung wala? Yan po ang pinapanalangin ng mga buhayang magdanakaw. Kaya galit na galit sila sa Duterte, hindi na nakalusot. Ang daming nagagalit na adik. Hindi na nakalusot ang aming negosyong droga. Ang daming nagagalit na mga NPA, mga komunista. Hindi sila makalusot-lusot. Dito sa hindi talaga kalulusot yung katarantaduhan nyo kay PRRD. Ang bira, oh.
Papalitan ng Constitution, di na naman sila nakalusot. We are not, para ka binigyan ka ng blanco cheque dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco, No, biligyan ka ng cheque. O, eto. Gawin mo yung tulay sa Leyte. Ang lakas makagago no? Makagago talaga. dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino Babantayan po natin. Bantayan po natin. Kailangan talaga nilang i-correct yan. At pag hindi nila kinorek yan, PRRD, ako, nangangako, mag-iingay ako na mag-iingay, na mag-iingay at na mag-iingay until i-correct nila yan. Sasamahan ka namin PRRD. Doon sa mga sasama kay PRRD, nangangakong mag-iingay at mag-iingay until i-correct nila yung illegal na bagay na yan. Ha? Ilagay nyo po sa comment section, sasamahan ka namin PRRD, mag-iingay kami until i-correct nila yung pagkakamali sa budget na yan. naman ng ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa Hindi mag-i-explain yan. Sorry PRRD, ako sa tingin ko lang, hindi mag-i-explain yan. Alam mong gagawin yan? Gagawa ng ibang issue para mapagtakpan ito. Itong kabulastugan nila. Or papatawag si BP Sara, or ikaw, or kung sino mang Duterte, or kung sino mang dikit sa Duterte sa hearing. Or gagawa ng issue ang mga Duterte. Hindi sila sasagot ng diretso. Ililigaw nila ang sitwasyon. Kaya be very careful. Okay? Sa mga kababayan natin na nagbabantay dito sa gobyerno. Huwag tayong papaano-ano sa mga balitang artista, balitang pelikula, balitang... Walang masama. Makisawsaw kayo sa balitang pelikula, balitang sports. Sige, okay lang yun. Pero huwag kayong... Kasi yan ang gagawin nila. Ililigaw nila to. Huwag niyong kakalimutan yung totoong issue na ito. mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Oh, Ganun lang naman, pinagsasaya nito. di ako nagsabi niya na si PRRD, kayong mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Hindi ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig nyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro check na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto nilang ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? Parating pa lang, o reserba, o hawak na nila. Malay natin, uutang sa ibang bansa na naman, di ba? Kailan lang, umutang ng pagkalaki-laki. Uutang. Lalagay sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko, tayo mga Pilipino, ang magbabayad sa utang na yan. Sakit, no? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get also your thoughts on this, Attorney Vic, this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. So, what do you think on that? So I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid
na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent. Prudent o prunes? Attorney Vic. Pero Attorney Vic, ito, nasa listahan ko to. Suportahan po natin to. Ha? Maraming salamat at binubulgar mo ito, Attorney Vic. Oh, thank you, thank you. Boto nyo, Senador, kailangan natin to. But anyway, prudent eh. Pinag-aralan nila, hindi, dapat pipirmahan na ng December 11 or 12? Or tapos naging 20 ata, tapos ibig sabihin, ginawa ng presidente dapat, ano nangyari? In programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro... Baka naman, kasi sinasabi ni Attorney Vic dito, pinag-aralan ng staff ng Pangulo, ang Office of the President. Imposibleng na-miss nila yun Attorney Vic. Imposibleng na-miss nila. Baka naman, nagbulag-bulagan na lang. Hindi ko alam, ha? But one thing for sure, nakalusot Pinirmahan Kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working Illegal group yun? of secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's the... Hindi, ibig sabihin, pipirmahan na lang in the future, pipill upan na lang, pipirmahan lang nila, tapos hindi pwede. Good question, Attorney Vic. At least napapaliwanag, Kasi alam ni Attorney Vic yung sagot dyan. Gusto lang mapaliwanag ng maayos. Lalo na itong mga eksperto sa itong mga congressman. Eksperto yan sa budget In the BICAM report also, that they made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion. Ayan pirmado. Elizalde Aroy. Printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial. Ayan, yan ang issue ngayon. Baka typo error, mali ang grammar. Alam mo na, ilulusutan, nagkamali lang. Di ba? Sasagutin ni PRRD yan mamaya. Items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical. Kasi kung may mga mali, pwede naman daw nilang i-correct Di ba? Kung may mali sa typo, di ba? Pero hindi nila ginawa. Pero itong blanco, hindi raw po pwede yun. Maliwanag po yun. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan, yung typographical, grammar or anything. Typo, grammar, na pagkakamali. It has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery. Falsification, forgery, ano pa? Forgery, madaling salita, kriminal. May makakasuhan dapat dyan. May makukulong dapat dyan. And it can only amount to one thing. Alam mo ano?
Ano? Criminal action. Yun, sinasabi sa hula. You can all go to jail for that. Dapat, salute to you, PRRD. Dapat meron talagang makulong dyan. Kasi yung intent of the law or yung intention, ano ba yung intention ng budget? Eh lumalabas dito, yung ginawa nilang yan, ang intention dyan, ilusot. Diba? Hindi yan nakaligtaan or may typo error. Blanco eh. At kung ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you'll all go to jail. Diba no? Iba si PRRD. Kung panahon niya yan at nangyari yan, pasok kayo lahat sa kulungan kasi kasama yung staff, bakit nakalusot yan? Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really through an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. Falsified or forgery. Parehas kriminal. In which case, mamili ka lang. Forgery, falsification, or jail. Yun. Wala kang pagpipilian. Falsification, forgery, or jail. Doon na lang. Pwede ba sa jail na lang sila, PRRD? Doon sila belong. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Mr. President, bilang dati hong prosecutor, magaling na abogado, dating can they argue that what they did nung blinangko, can they put up as a defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yung ang galing, galing. Very, very good. Attorney Vic. Very, very good question. Alam ko kung saan patungo si Attorney Vic eh. Ang galing talaga. No? Kasi ang ibig niya sabihin dito, parang, eto magiging palusot ng mga buhaya. Pinirmahan na namin yan. Iniwan na namin yan sa technical group. Kayo na maglagay ng figures. Kayo na, wag na blanco. So sa madaling salita, may scapegoat. Pwede ba nilang gawing scapegoat yung kanilang staff or yung kanilang technical staff o yung mga kanilang kung sino man dyan, anong tawag man nila yan dyan, na dapat, ito sige, pirma na. Kung nang bahala dyan trabahuin nyo na yan. Tingnan natin. Ang mga items dyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be... Totoo yan. May mga bagay kasi. Naintindihan natin yan sa dami mong trabaho, dine-delegate mo eh. Diba? Ako minsan, mga bagay-bagay sa dine-delegate ko dahil talagang punong-puno ang schedule ko. Nahihilo na ako. So pagka wala kang mga taong nagtatrabaho sa'yo, may mga staff, mahihirapan ka. Oo, pero mayroong mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. O ano yun? Halimbawa, kunwari may asawa ka, pwede bang tabihan mo yung asawa ko kasi wala na akong oras. Ikaw nang tumabi. Hindi pwede. May gano'n. Joke lang po yan. Joke lang May mga gano'n na, ikaw na lang gumawa kasi hindi ko na kayang maligo. Ikaw na maligo para sa akin. Hindi po pwede yan. Eto gano'n din. Hindi mo pwedeng i-delegate yan. Yan yung pinapaliwanag ni PRRD. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa kanila. Trabaho mo yan. Exact. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority to define and characterize the law. Mismo. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error,
or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of the... That's not allowed by law. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Because it could change, it could be serious, and it could put the trouble in the system dito sa ating separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. Bawal yan. Talagang hindi pwede yan. Baski na and or, bantayan ninyo yan. And or, iba yan. Hindi yan pwede na... Alala ko si PRRD, kinukwento sa amin yung na sabi niya, hindi, ayaw mo na bang tumakbo ulit sa national position? Sabi niya, kahit nga given a chance maging president, vice president, ayaw na niya kasi ang dami raw paggising daw niya sa hapon. Kasi panggabi siya eh. Tanghali siya nagigising, taas daw no kanyang pinipirmahan. Dapat yan. Dahil bilang abogado kasi, mabusisi yan. Hindi yan basta ko, sige, pirmahan mo na yan. Okay na yan. Ano? Hindi, iba. Ewan ko kung tamad to mga to, pero I don't think so katamaran yun. Baka gustong palusutin lang talaga. You'll just look up to the sky and say, you just try to discern if it was really the intent of siguraduhin mo doon sa records. Makinig ka kung anong pinagsasabi ng mga lawmakers doon, or what is the intent, or what is really this spoken words. Mahirap kang kayo dito sa baba. You are not... hindi naman ako minamaliit ko kayo. Dito kayo sa baba, aside from the lawmakers, do not pretend to know. And do not pretend to guess what is right and what is wrong, and what is true and what is false. Talagang accurate yan. Yan ang medyo delikado eh. Kaya ang galing nung tanong ni Atty. Vic, ako, naiisip ko yan talagang palagay ko kukuha sila ng scapegoat dyan. At ikaw na, sige, ikaw na lang may kasalanan. Kunwari, ikaw staff, hindi mo inasikaso, ganyan. Tingnan niyo. Ganyan ang gagawin nila yan. Refer to the records, and if you cannot get it from the, kung hindi masyado klaro, then you listen to the recorded history doon sa Congress. Sa madaling salita, may record naman yan. Kung ano yung pinag-uusapan, may recorded audio, yung mga nakasulat, mga written. Tingnan nyo, hindi kayo pwedeng magkamali dyan. Ang punto ni PRRD dito, I believe, hindi pagkakamali yan. Talagang merong silang ginawang kalokohan dyan. Marami namang stenographic notes dyan eh. Hindi lamang isang tao dyan. May stenographic notes ang Senate, the individual senator, and yung report ng Congress itself. You cannot, do not say that you cannot go wrong. Hindi ka pwede sa'yo magkamali ka. There's so many records to refer to or get into what is really the accurate and true, whatever it is that is to be placed there in the document, whether it is a law, resolution, or an official document. Thank you, sir. Attorney Delgado, is there anything you wish to add in the discussion? Yes, actually earlier, when Congressman Ungab showed me these documents, I was honestly in total shock. Tama yung sinabi ni Presidente that all the figures in the enrolled bill for the General Appropriations Act for the President to sign should be accurate. But in my experience, in fact, if I may add, Mr. President, meticulously accurate. Because hindi pa siya kontento sa accurate. Meticulously accurate. I was
was once a head of a line agency, yung LTFRB. Mabusisi ang pag-prepare namin sa aming budget proposal. No? As mentioned by Congressman Sid, yung sinasabi niyang National Expenditure Program or the President's Bill as they call it, dumadaan yan sa lahat ng mga ahensya, kagaya ng ahensya that I headed, that we were required for every item that we need to spend for next year, we have to justify it, and we submitted it to the Office of the President. And once the President endorsed it to Congress, yung sinabi naman ni Congressman Ungab na dadaan sa first reading, second reading, ibig sabihin po niyan, pinapadala kami sa Kongreso to justify our budget proposal for the following year. Ibig sabihin, mabusisi yung budget proposal. Simple lang, di ba? Mabusisi yan. Kasi papasa sa presidente, papasa sa Congress, tapos para i-interviewin pa sila. Di ba? Bubusisiin para i-justify yung pinasok nilang budget. Ganyan po yan. Imposible na binusisi nyo yan, tapos blanco. Anong binusisi nyo? Or, yun nga, talagang magkakukontsaba kayo dyan. Sindikato kayo na talagang may plano kayong gawin dyan sa budget na yan. Kung ano yun, hindi ko alam. Kayo, alam nyo. O, yung mga nanonood, lagay nyo, ha? Ano ang plano nitong mga ito? Bakit sinubukang palusutin na dapat mabusising in-inspeksyon ang pagpasa ng budget na yan? Kaya talagang I was really in shock when I said, kung mabusisi pala yung proseso, pagdating sa dulo, blanco. Paano nangyari? Hindi talaga pwede yan. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Ang sakit nun, no? Isipin mo, it's either merong isang tao dyan ang stupid. Sa Bisaya daw ay ito ay buang or tanga sa Pilipino, sa Tagalog. Or meron pang mas tanga. Ang sakit mo, PRRD. Masasaktan na naman sila dyan. No? Tatawag na naman sila ng Quadcom. O, Quintacom. Padadamihin nila yan, papatawag na naman kayo. Masakit eh. Yan, di ba? I mean, nabubukong stupid do sila eh. Huwag mong gawain yan because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming ano yan eh, papel. Sipin mo, daming dinadaan. Tama eh, dapat may makulong talaga dito. At daming dinaanan, lumusot, blanco. Wow ha. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, but sabi niya, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising. Ganda rin sinabi ni PRRD. Hindi ko sinabi to kasi meron silang record eh. Hindi ko sinabi yan, ba't nakalagay yan dyan? O ngayon, checkin, bubusisiin nila yon. O, kita nyo, hindi ko sinabi. O sasabihin ng isa, o eto, paparinig namin sa'yo, sinabi mo. Diba? Eh, walang pumalag. Or whatever you want. Huwag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Kung sa opisina kita, barilin kita. Kakahiya eh. Totoo. Para mo akong pinahiya. At pagtawanan ako ng mga... So, sa Office of the President mo, ginawa yan 2016 to 2022 nang siya ay presidente. Binaril ka ni PRRD. Kaya lang iba ngayon eh. Well, iba yung opisina ngayon ni Martin at opisina ni Marcos. Congressman. So, mabuti yung alam ninyo.
barilan ka agad para wala ng istorya. Luko-luko may trial pa tayo, ang gastos yan. Ito. Something which has been looked into. I hope that the appropriate action can be taken by ikaw, Sid, or any other Filipino dito nakikinig sa atin ngayon. Tayo yan, tayo. Ako sana, pero matanda na ako, matagal na ako nawala sa practice. Sige, anong gusto mong gawin namin, PRRD? Nandito sila, Tony Delgra, and the rest of the taga Davao. Meron naman marami kami ditong talagang totoong Pilipino nagmamahal sa bayan. So, I'm sure that they would not allow these things to pass. Basta tayo, bantayan natin. Mag-ingay tayo hanggat hindi nila kinokorek yung pagkakamali nilang yan. Just like that. Mahirap yan. If I may, Mr. President and Congressman Uno Harvey, ang pagkaintindi ko dito sa na-discovery mo, Congressman Sid, isang departamento lang ito, and including a provision on the program of appropriation. Yes. Isang department. Mukhang hindi mo pa natapos kung baka mayroon pa mga blanco. Actually, may part 3 ako, pero highly technical eh. Pero it still affects the integrity of the budget. May mga dinagdag eh. You can give it to the pa dito sa mga locals na ano. Yan, kasi pinag-uusapan nila posibleng marami pa yan, kaya lang medyo technical, no? So hindi rin natin alam. Hindi naman natin sinasabing eksperto tayo patungkol sa budget. So hayaan natin yan sa mga eksperto. Yan ang sinasabi ni PRRD, and including me. Antayin natin kung ano mangyayari dito kasi hindi natin talaga mabusisi ito ng ganung kabusisi, no? But definitely, meron ng milagro, anomalya ang ginagawa dito. Marami daw eksperto dyan sa Davao. Busisiin nyo na yan. Kami nasa likod ninyo, magbabantay kasama ninyo, at ipaliwanag sa taong bayan. Maganda nga itong kahit papaano napaliwanag nila PRRD at kahit konti, kahit papaano unawaan natin kahit konti man lang, di ba? Hindi man natin maarok ang tunay na technicalities ng budget, no? Pero at least nababantayan natin ngayon. Mga sanay sa budget, even itong mga local governments, I will be able to help you to find some people willing to work on it. Pag-aralan yan. Hindi tayo nagkulang yan. Siguro, si Tony Delgra is one hell of a Filipino. If I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkatulog tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng... Maganda yung sinabi niya yun. Tingnan nyo sabi niya. Don't F with the people. Huwag nyo kong isali, buhay pa ako. Ang ibig sabihin, para sa akin yun, ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni PRRD, huwag nyong gawin yan kasi mapipilitan ako sumali sa pagsugpo sa mga pang nanakaw nyo diyan. Hindi pwedeng hindi ako makikialam, hindi pwedeng hindi ako iime kasi buhay pa ako. At itong pulis at sundalo, ako yan binanggit ni PRRD, ako hindi man diniretso, hindi man literal na sinabi ni PRRD,
Pero ito